Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin. Hala, delikado to. Grabe, FL Lisa nainis sa reporter. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So ayan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Ito pong balita patungkol kay Speaker Martin Romualdez. Zoom in lang. Yan po. Muling pag-upo ng asawa ni House Speaker dapat imbestigahan. Nako. Tahasang tinawag na mockery sa election process ni veteran election lawyer Attorney Romulo Macalintal. Ang desisyong payagan si Yada Romualdez na muling umupo bilang kinatawan ng Tingog Party List sa kabila ng natapos na nitong 3 sunod-sunod na termino sa Kongreso. Ani Macalintal, malinaw na sa konstitusyon na kahit district o party list representative ka pa, 3 sunod-sunod na termino lang ang pinapayagan. Nako, illegal, kumbaga illegal pala itong pagpasok ng asawa ni Speaker Martin Romualdez dito po sa 20th Congress. Ano po ang inyong masasabi diyan? Talagang medyo may pagkagahaman, no? Sa kapangyarihan ang pamilyang ito. Isipin mo, anak nasa Kongreso, ama nasa Kongreso, pati ba naman mama or ina nila, ng anak niya, asawa niya, okay? Ay nandyan rin sa Kongreso. Talagang gustong sahurin talaga ang kaban ng bayan, no, mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi diyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, patungkol naman po ito sa US. Sabi po dito, ito sinasabi kong delikado to mga karibin natin. You had a sabi po ni President Trump, you had a country that was tilting towards China for a period of time. And I just don't think that would have been good for you. Nako po, mukhang sinusulsulan po ni President Trump, si President Bongbong Marcos Jr. Sabi nga po dito sa comment mga kababayan, no? Sana ba 'yon? Teka lang another Ukraine in making. Nako. Baka maging Ukraine tayo nito mga kababayan. Wag naman po sana. Sana magkaroon po tayo ng sariling paninindigan, hindi po yung ibang bansa ang nagdidesisyon para sa ating kapakanan, di ba? Independent foreign policy po ang tawag diyan mga kababayan, di ba? Sana magkaroon po tayo ng independent foreign policy. Hindi po yung nakabase na lang tayo sa kung anong sasabihin nitong mga sinasabing allied natin. Ako po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto ang balita mula po sa JME News. Sabi po dito mga kababayan, US President Donald Trump has announced a tariff cut for Philippines from 20% to 19%. Ibig sabihin mga kababayan, nabawasan po ng 1% ang buwis, no, tariff pag tayo po ay mag i-import. Tama ba? Import or mag-i-export. Hindi naman tayo economist, no, mga kababayan. Pero yan po ang bawas, no. Sa part ng Pilipinas, okay? Naging 19% na. So meaning export mga kababayan. Ito pa.
19% on his Truth Social account, okay? However, they said the US will get zero tariffs, okay? Kung sila naman ang mag-i-export papuntang Pilipinas, mga kababayan, walang buwis mga ka-review natin. Aba, napaka-unfair naman ng presidenteng ito. O, ito po ang post ni Donald Trump sa kanyang official account. President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House with all of his many representatives. Napakarami nila. It was a beautiful visit and we concluded our trade deal. Hereby the Philippines is going open market with the United States and zero tariffs. Nako po. The Philippines will pay a 19% tariff in addition. We will work together militarily. It was a great honor to be with the president. He is highly respected in his country, as he should be. He is also a very good and tough negotiator. Oh, top negotiator ba? 1% lang yung nakuha, nabawas, tapos kayo zero tariffs. Nasaan ang pagiging tough negotiator dyan? No? We extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. Yan mga kabayan po ang maging balita. Mula po dito sa JMA News, mga kabayan. So, ano po bang magiging epekto nito? Ibig sabihin, walang buwis na makukuha sa mga export coming from the US. So, magiging mura po ang mga produktong Amerika. At maybe, ito po ay magdudulot, mga kababayan, ng pagkalugi ng ating mga local manufacturer. Bakit? Kasi, syempre, stateside yan, mga kababayan. Ngayon, kung bababa po ang mga presyo niyan, paano na lang yung mga local, yung mga domestic manufacturer natin? Anyway, mga kababayan, sana tapos sasabihin nyo, ay lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas, pero hindi naman ramdam ng ating mga local, lahat ng mga lokal. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito. Ay ako, eto. Lisa Marcos, namigay ng namigay ng mga ayuda sa First Lady. Eto mga kababayan, panoorin po natin to. Ito, kakaibang First Lady po ito. Ngayon lang po natin nakita na may First Lady na namigay sa gitna ng bagyo. So, ito po mga kababayan, ito ang post dito. Lisa Marcos, yung namigay ka tapos sabay sabi, galing sa asawa ko. Kailangan bang sabihin na galing yan kay BBM? Ito, pakinggan po. Kasama si Tory pala. Ito. Yan parang makakalabas. Okay, very much. Galing sa asawa ko. Galing sa asawa niya. Galing sa asawa ko. Galing sa asawa. Hindi ba galing yan sa pera ng taong bayan? Bakit kailangan sabihin niya galing sa asawa? Bakit galing sa gobyerno? Kasi hindi ng pera nila yan. Pera ng taong bayan ang binibili ng mga inaayuda nila. Credited to the people. Ila po. Pila, oy. Pila lang. Isis ka dyan, Tore. Baka sakaling
Makulit ka pa. Diba? So yan po mga kaubayan, namigay po ng ayuda si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ano po ang inyong masasabi dyan? At eto, ito po ang balita mga kaubayan. Nagtanong po ang reporter doon po sa ano na yan sa pamimigay ng ayuda. Sabi po dito, sabi ng reporter, bakit nandito ka po mama? Mukhang hindi yata nagustuhan First Lady Lisa Araneta Marcos ang naging tanong ng reporter, kaya ito po ang naging itsura niya. Tingnan nyo, pang naiinis po si First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay? Oo nga naman, hindi naman natin ini-expect na maging ganito sila. Sa bagay, sabi po ni Lisa Marcos, sila po ay low profile, no? Kumbaga ay gustong sila. Hindi sila sosyal kumbaga, no? Ito na ba? Ito na ba mga kaubayan ang simula ng kanilang pagbabago, buhay, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan? I-comment nyo na lang mga karibin natin. Ito, Vice President Sara Duterte called on Filipinos to oppose the plan of the United States to build an ammunition factory in the Philippines, stressing that the country should act on its own interest, not on the interest of foreign powers. Nakadelikado din yan mga kaubayan. Yung dito gagawa ng mga ammunitions ang United States. Sa isa pong gera mga karibin natin, for you to win the war, ang una mong titirahin dyan yung mga artillery, di ba? At saka kasama na dyan yung ammunition, di ba? Para wala na silang maggamit na bala. Kung dito ilalagay yan sa Pilipinas, tapos ganun pa ang mga statement ni President Donald Trump na gusto niyang parang sinusulsulan niya si President Bongbong Marcos Jr. na pumalag ka na sa China, no? Tamang ganun. Pwede makipag-usap, makipagkaibigan na lang. Ayusin sa diplomatikong pag-uusap. Diba? Anong masasabi nyo dito mga kaubayan sa plano po ng Amerika na magkaroon po dito ng factory ng ammunition, yung mga bala, lahat ng mga mga kaubayan, bala, okay? Gagawin pa tayo nakikita ko sa yung mga movie, diba? Yung mga nakalatag lang na mga bala binibenta, saan ba yun? Basta bandang yun, diba? Parang Iraq ganyan, diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment mo na lang. Ito pong matindi. Speaker Martin Romualdez, ito, pahayag ni Speaker. 10 milyong ayudang akap ipapamahagi sa mga biktima ng bagyong Krising. This is just the beginning of our coordinated disaster response. Malayo pa ang mararating ng tulong na ito at hindi pa ito ang huli. Ang importante, agad nating naramdaman ang pagtulong ng Administrasyong Marcos. Yan mga kababayan. Naglabas ng pahayag si Romualdez matapos ayusin ng kanyang opisina at ng Tingog Party List ang paglalabas ng 360 milyon na pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita program, bukod pa sa pamimigay ng food packs at iba pang tulong para sa mga binaha na sa 36 na distrito. Yan. Eto. Wala akong angal dito kasi meron talagang bagyo. Okay? May disaster talaga. Okay? Mamigay kayo ng ayuda. Ngayon nyo ipakita. Na namimigay talaga kayo ng ayuda. At ramdam ng taong bayan. Hindi yung walang bagyo saka kayo mamimigay ng ayuda. Diba? Nakakahiya. Ayuda sa walang bagyo. Ayuda sa may bagyo. Ano ba ang purpose ninyo? Baka nagpapalobo lang kayo ng inyong mga bulsa, ha? Okay. But this is good now. Kasi may bagyo, mga kaubayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po.
Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit mong pagtakpan ng iyong sarili para lang sa mata ng taong bayan, ikaw ay malinis at hindi mo talaga mapipigilan lalabas at lalabas ang buong katotohanan. Dating Senate President Juan Miguel Zubiri, tahasang binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa publiko. Di umano'y tinatagong baho at lihim ni Senator Risa Hontiveros, binasag na sa publiko. Totoo kaya ito, mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, matapos lumantad at bumaliktad si alias Rene at di umano'y fake witness na Senator Risa Hontiveros sa mundo ng social media, ay tila nakaramdam na ng pagkaawa ang dating Senate President na si Juan Miguel Zubiri kay Risa Hontiveros dahil nga mag-isa na lamang raw ito sa kanyang mga binabalak. Anya, kampanya siya ng kampanya para sa kanyang mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang block, yung independent block. Ngayon, mag-isa na lang siya. Ito ang matinding wealth at pahayag ni Juan Miguel Zubiri kay Senator Risa Hontiveros. Ito namang si Senator Juan Miguel Zubiri, ano kasing black yan? Black ba ng yellow? Pero ayon naman kay Senator Juan Miguel Zubiri, ay welcome naman si Senator Risa Hontiveros na sumapi o sumanib sa kanilang alyado. Pero kilala ng tao. So yan, mga kababayan, no? Wag na. Hayaan nyo na yan sa Risa Hontiveros na mag-isa. Ha? Hayaan nyo na yan, wala na rin namang nagagawa pa sa bayan. No? Baruin mo yung inimbestigahan niyang Pogo, mas lumala tuloy yung mga online gamblings dito sa Pilipinas. At yung inimbestigahan niyang patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy at former President Duterte at VP Sara, mga tanim witness pala. Diba? Hayaan nyo na lang si Hontiveros. Kasi parang nararamdaman po ng taong bayan ng last term na ito ngayon ni Hontiveros. Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito? I-comment nyo na lang po. At maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Sa wagaan bayan ko, sa magnanakaw na tao,